Medyo hindi na mahapdi ang sikat ng hapon sa balat ni Lucy habang nakaupo siya sa bangkong kahoy sa ilalim ng puno ng mangga. Tanaw mula roon ang dalampasigan. Pinipilipit niya ang laylayan ng suot niyang palda habang pinagmamasdan ang kanyang pinsang si Ate Marisol na abala sa pagtitiklop ng mga lambat. Mas matanda ito sa kanya ng halos 10 taon. Maitim ang balat sa araw at matitigas ang palad. "Ate!" tawag ni Lucy. Hindi agad lumingon si Mirasol. Gusto ko pong magtrabaho sa barko paglaki ko. Sa tingin mo ate, bagay ako doon? Yung mga katulad sa seaman?" Tumigil ang kamay ng pinsan ni Lucy. Dahan-dahan itong napatingin sa kanya. "Sa barko?" Tumango si Lucy. "Oo, kahit babae ako, parang gusto kong maging seawoman." Lumapit si Mirasol at umupo sa tabi niya. "Bakit mo naman naisip yan?" "Kasi gusto kong makaalis dito," sagot niya agad. "Gusto kong makakita ng ibang lugar. Ayoko na, dito na lang ako palagi. Kasi yung mga seaman dito kahit nasa dagat pa rin sila, nakakapunta pa rin naman sila sa ibang bansa." Napatingin siya sa dagat. Biglang parang lumiit ang isla sa paningin niya. Malaki ang mundo, kaya parang gusto niyang marating ang lahat. Ngumiti ng bahagya si Mirasol. "Maraming gustong umalis dito, Lucy. Hindi ka nag-iisa." "Pero ako gagawin ko talaga," mariin niyang sabi. "Mag-aaral ako, magtatrabaho sa barko, hindi ako matatakot." Tinaasan siya ng kilay ng pinsan. "Hindi ka matatakot?" "Hindi," sagot niya agad. Tumawa ang kanyang pinsan. "Alam mo bang hindi madali ang buhay sa barko? Lalo na kung babae ka. Yung kilala ko, nagtitrain para maging seawoman. Palagi raw silang binibilinan na kung sakaling ma-hijack ang ng mga piratang barkong sinasakyan, kailangang itago ang mga babae." Medyo nagulat si Lucy doon. "Itago?" Tumango si Mirasol. "Oo, kasi mas delikado daw kapag mga babae ang nadakip. Yung mga pirata kasing yon, bukod sa kumukuha sila ng mga gamit, ginagawa nilang hostage ang mga tao rin sa barko, tapos ipapatubo sa gobyerno." Hindi niya alam kung ano ang eksaktong ibig sabihin ng delikado. Pero ramdam niya ang bigat ng salitang yon. May mga kwentong naririnig siya sa matatanda, mga barkong hindi na nakauwi, mga seaman na nawala sa gitna ng dagat. Pero hindi niya yun iniisip ng seryoso hanggang sa dumating ang sandaling yon. "May mga ganun kasing nangyayari," dugtong ng kanyang pinsan. "Hindi palagi pero nangyayari." Bahagyang napanguso si Lucy. Ayaw niya ng ganoong larawan sa isip. Nakatago siya sa madilim na sulok ng barko, naghihintay, nanginginig. Ayaw niya ng pakiramdam na mahina dahil isa siyang babae. "Ayaw ko na pala ng ganon," bulong ni Lucy. "Anong ayaw mo?" Tumawa ang pinsan niya. "Ano, nagbago ng isip mo? Sabi pa nila puro lalaki talaga kapag seaman. Kapag seawoman ka, gagawin ka lang daw kabit doon." Napanguso siya. "Depende naman yata sa tao yun, te. Hala, ayoko na. Ang dami mong sinasabi. Parang ayoko na rin mag-asawa ng seaman." Napatawa palalo ang pinsan niya. Anong koneksyon?" "Okay, bukod sa kabit, siguradong hindi ako mapapakali kapag nasa laot siya." Paliwanag ni Lucy. Bumabase na sa kwento nito kanina. "Palagi ako mag-aalala. Baka may mangyari. Baka hindi na siya makauwi." Habang sinasabi niya yon, bigla niyang naalala ang kapitbahay nila na si Aling Nena, na 3 taon ang naghihintay sa asawang hindi na bumalik. Seaman nga rin pala ang asawa nun. Nabalitaan na lang, sumama na pala sa ibang pamilya. Ayaw niya ng ganoong buhay. "Grabe ka naman mag-isip," natatawang sabi ni Mirasol. "Huwag mong masyadong dibdibin ang mga sinabi ko. Sino nga asawahin mo? Mangingisda." Napangiwi si Lucy. "Bakit? Anong problema sa mangingisda?" "Mahirap mag-asawa ng mangingisda. Halos pareho lang," sagot ng kanyang pinsan. "Nasa dagat din. Dito sa atin, karamihan ng mga successful,
Puro seaman talaga. Kapag mahirap, mangingisda lang. Tingnan mo yung mga pamilyang nakapagtapos na. May bahay na sementado, may motor, sasakyan, tsaka may negosyo. Natahimik si Lucy. Totoo naman yon. Ang pinakamagagandang bahay sa isla ay pag-aari ng mga pamilyang may seaman. Parang ang dagat ang tanging daan palabas ng kahirapan. At ito rin ang pinanggagalingan ng takot. Huwag mong masyadong isipin ang mga bagay na parang hindi naman gaanong nangyayari, sabi ni Mirasol at bahagyang tinapik ang ulo niya. Bata ka pa, saka bakit mo ba iniisip na mag-aasawa ka agad? 15 ka pa lang ha, baka isipin ng mga magulang mo mag-aasawa o magpapabuntis ka na dyan. Hindi niya gusto ang salitang bata. Parang ibig sabihin nun, walang halaga ang mga iniisip niya. Hindi naman na po ako bata, kontra niya. 50 na ako pero marami na akong alam, kaya talaga palagi niyo na lang akong minamaliit. Pero minsan, naiisip niya na baka pag-aasawa rin ang patunguhan niya. Batid ni Lucy sa kanyang sarili na medyo mahina talaga ang utak niya sa school. Palagi siyang walang gana na mag-aral. May pangarap pero hindi nagsisikap na mag-aral. Ngumiti ang kanyang pinsan. Sige na nga, dalaga ka na. Pero pakinggan mo ako. Malaya ka. Kapag gusto mo talagang umalis dito, magagawa mo naman. Makakapagtrabaho ka sa ibang lugar. Makakapangasawa ka ng lalaking hindi taga rito kung ayaw mo ng seaman. Napaisip si Lucy. May kung anong kumislap sa dibdib niya. Isang maliit na pag-asa. Isang pinto na bahagyang nakabukas. Talaga? Tanong niya. Talaga? Sagot ni Mirasol. Hindi ka bilanggo sa isla na to. Nasa iyo yan. Kapag tumanda ka pa, yung mga gusto mo ngayon, pwede mo pang mabago yan. Napatingin siyang muli sa dagat. Kanina, parang pader yun. Ngayon, parang tulay naman na kailangan niyang tawirin. Pero, parang gusto ko pa rin sa barko, mahina niyang sabi. Tinawanan na lang siya nito. Pero sa loob ni Lucy, medyo napaisip siya. Tahimik siyang napatitig sa mga alon. Iniisip niya kung gaano kalaki ang dagat para lunukin ang isang barko. Kung gaano kadaling mawala ang tao roon at kung gaano siya kaliit kumpara sa mundong gusto niyang pasukin. Isang araw, maingay ang covered court ng eskwelahan ng umagang yon. Halos lahat ng estudyante ay nakapwesto sa gilid. Nagbubulungan, may ilan pang nagtutulakan para lang makasilip. Hindi agad na intindihan ni Lucy kung ano ang meron. Bit-bit niyang notebook sa dibdib habang pilit na sumisingit sa kumpol ng mga tao. Ano bang meron? Iritadong tanong niya sa kaklaseng si Nene. Shh! Sabi nito sabay ngisi. Nandiyan na? Sino naman? Hindi na sumagot si Nene. Sa halip, sabay silang napalingon sa gitna ng court. At doon niya nakita. May grupo ng higher year students na sumasayaw para sa welcome program. Pero ang mata ng lahat ay nakatutok sa isang lalaki sa gitna. Matangkad, maputi, buhok na maayos ang bagsak kahit pawisan na. May confidence ang galaw na parang alam nito na ito ang pinapanood. Siya yung transferee? Bulong ni Nene. Galing syudad, ang gwapo-gwapo saka parang ang bango. Napairap si Lucy. Di wow, para namang walang masyadong espesyal sa kanya bukod sa pagiging mayabang. Bakit ba kayo nagkakagusto dyan? Pero hindi niya maiwasang mapatingin ulit. Hindi dahil pogi, kahit aminado siyang pogi nga, kundi dahil sa paraan ng pagsayaw nito. Hindi yon gaya ng nakikita niya sa pista o sa sayawan sa barangay. May porma, may angas, at katulad ng mga nakikita niya sa TV. Nang matapos ang sayaw, sabay-sabay na nagsigawan ang mga babae. May ilan pang nagtakip ng bibig na parang nahihimatay. Grabe, sabi ni Nene. Roger daw ang pangalan. Roger? Ulit ni Lucy. Parang pangalan ng tricycle driver. Siniko siya ng kaibigan. Inggit ka lang. Hindi siya sumagot, bahagya siyang napanguso.
Hindi siya naiinggit. Ang totoo, naiinis siya. Hindi niya gusto ang mga lalaking masyadong sanay sa atensyon, parang laging may hangin sa ulo. Pagkatapos ng programa, naging instant sikat si Roger. Sa koridor pa lang, may mga babaeng kunwaring dumadaan pero paulit-ulit na lumilingon. May mga nagpapatawa, may nagpapakyut. Tahimik lang si Lucy habang naglalakad kasama ang best friend niyang si Liza. Si Liza ang kabaliktaran niya. Mahinhin, mahiyain at laging may baon na panyo. Ang galing niyang sumayaw, sabi ni Liza. Okay lang, kibit balikat ni Lucy. Hindi naman sobrang galing. Palibhasa, walang magaling sumayaw dito sa atin kaya kayo ganyan kay Roger. Okay lang, ulit ni Liza. Grabe ka, ang galing kaya. Marami namang magaling sumayaw, sagot niya pa. Hindi lang siya, talagang napunta lang siya dito sa school natin na walang halos sobrang magaling sumayaw. Siya lang tong parang may skill kaya parang bago pa sa paningin niyo. Pero sa totoo lang, alam niyang may kakaiba roon sa lalaki. At mas lalo siyang naiinis dahil alam din ni Roger yon. Kinabukasan, mas malala ang eksena. Halos may escort na ito sa hallway. Mga babaeng nakapaligid, nagtatawanan sa bawat sinasabi nito. Feeling artista? Bulong ni Lucy. Ano bang ginawa sa'yo? Natatawang tanong ni Liza. Bakit parang galit na galit ka naman? Wala, nayayabangan lang ako. Isang araw, mag-isa siya sa kantin. Bumibili siya ng ballpen dahil naubusan siya. Nagulat siya nang biglang lumapit sa kanya si Roger. Excuse me, sabi nito. Kumunot ang noo ni Lucy. Ano? Saglit na nagulat si Roger pero ngumiti rin. Ikaw si Lucy, di ba? Bakit? Sagot niya agad. Tama nga. Pwede bang magpatulong? Anong tulong? Tanong ni Lucy at malamig ang boses. Napakamot si Roger sa batok. Gusto ko kasing ligawan yung best friend mo. Si Liza, parang may pumutok sa tenga ni Lucy. Aha? Kay Liza, pwede mo ba akong tulungan? Nanlaki ang mata ni Lucy. Pakialam ko sa'yo. Diretso ang sagot, walang preno, napakurap si Roger. Halatang hindi sanay sa ganoong tugon. Sa likod nito, may babaeng nagpipigil ng tawa. Grabe ka naman, sabi nito at medyo natatawa. Kaibigan mo naman siya? Exactly, sagot ni Lucy. Kaibigan ko siya, kaya hindi ako magiging tulay ng kung sino-sino. Akala niya ay doon na matatapos yon. Hindi pala. Pagkatapos ng klase, naglalakad siya pa uwi ng mag-isa. Nauna nang umalis si Liza dahil may sakit ang nanay nito. Tahimik ang daan, tanging huni ng mga kuliglig at yabag niya ang kasama. Lucy! Napahinto siya sa boses ni Roger. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Roger, nakita niyang tumatakbo papalapit. Ano na naman? Tanong niya. Huwag ka namang masungit, sabi nito at medyo hingal pa. Usap lang naman ang gusto ko. Bakit parang lagi ka nalang ganyan? Wala naman akong ginagawa sa'yo. May galit ka ba sa akin? Wala akong oras. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Sumabay naman ito. Please na, tulungan mo na ako. Gusto ko talaga si Liza. Natutorpe kasi talaga ako. Diligawan mo? Sagot niya. Hindi mo kailangan ng permiso ko. Huwag mo akong lapitan. Wala akong magagawa para sa'yo. Kailangan kita. Ikaw lang ang malapit sa kanya. Parang kapag kaharap ko na siya hindi na ako makakapagsalita. Huminto si Lucy at hinarap ito. Makinig ka. Hindi ako messenger. Hindi ako love guru ninyong dalawa. Wala akong pakialam sa love life mo. Muli siyang naglakad, pero sumunod pa rin ito. Ang sama mo naman. Masama na kung masama. Hindi tayo close kaya bakit kita pagbibigyan sa hiling mo? Anong tingin mo sa sarili mo? Hari? Habang naglalakad sila sa makitid na daan sa gilid ng bukirin, may narinig siyang kakaibang kaluskos. Hindi niya yun pinansin. Lucy! Tumigil ka nga, sabi niya at hindi pa rin lumilingon. Biglang may malakas na meh! Napalingon siya. Isang kambing ang rumaragasa mula sa gilid, diretso kay Roger. Ano to?
Sigaw ni Roger. Tinamaan ito sa hita. Napaatras si Roger. Halos madapa si Roger habang pilit na iniiwas ang sarili. Uy! Uy! Alis! Umalis ka! Sigaw nito. Lalong nangulit ang kambing. Sinusundan ng binata na parang may personal na galit. Hindi napigilan ni Lucy ang tumawa. Lucy! Lucy, tulungan mo ako! Sigaw ni Roger habang tumatakbo pa atras. Bakit ako? Hingal niyang sagot sa gitna ng pagtawa. Pakialam ko sa'yo. Muntik nang madapa si Roger sa bato. Sumabit ang paa nito at napakapit sa bakod. Ang kambing naman ay patuloy sa paghabol. Hindi na makasunod si Lucy sa kakatawa. Sumakit ang tiyan niya at halos maluha pa nga siya. Sa wakas ay napagod ang kambing at tumigil. Si Roger ay nakasandal sa puno at hingal na hingal. Lumapit siya habang pinipigilan ng tawa. Bakit ka ba hinabol? Hindi ko alam, sagot nito. Baliw yung kambing na yan. Kanino bang kambing yan? Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Magulo ng buhok at may putik sa pantalon. At sa unang pagkakataon, hindi ito mukhang mayabang na taga-syudad. Mukha lang itong pagod na lalaki na natalo ng kambing. Muli siyang tumawa. Ang sama mo talaga, sabi ni Roger pero nakangiti na rin sa kanya. Deserve mo, sagot niya. Tahimik sila sandali, tanging hingal nito ang maririnig. Lucy, sabi nito sa wakas. Ano na naman? Tulungan mo na ako. Nagpapi-ice pa nga si Roger. Napailing siya pero may ngiti na rin sa labi. Pag-iisipan ko, talaga? Depende, sabi niya. Kapag hindi ka na hinabol ng kambing bukas, natawa na lang si Roger. At habang naglalakad siyang muli pa uwi, naramdaman ni Lucy na may kakaibang gaan sa dibdib niya. Sa mga sumunod na araw, parang naging permanenteng background noise sa buhay ni Lucy si Roger. Kung nasaan siya ay nandoon din ito. Sa kantin, sa corridor, sa harap ng classroom, kahit sa pila sa gripo. Hindi naman palaging nagsasalita. Minsan nakasanda lang, nakangiti na parang may sariling palabas sa ulo. Lucy! Tawag nito isang tanghali habang kumakain siya ng baon. Ano na naman? Hindi siya tumingala rito. Pag hindi mo ako tinulungan, mamamatay ako sa lungkot. Napatingin siya rito. Drama mo, Leche? Hindi ako nagbibiro, sabi nito habang hawak pa ang dibdib. Tatanda akong binata. Good, sagot niya. Deserve mo, huwag ka na ring mag-asawa. Natawa si Roger. Umupo sa tapat niya nang walang paalam. Hoy, wala kang invitation. Lumayas ka sa harap ko at nababanas ako, sabi ni Lucy. Best friend mo ko, sagot nito. Ha? Kailan pa? Ngumisi si Roger. Kahapon, napairap si Lucy. Pero sa totoo lang, nasasanay na siya sa presensya nito. Please na, muli nitong sabi. Tulungan mo na ako kay Liza kahit kaunti lang. Tahimik siyang ngumunguya. Iniisip niya si Liza, ang pamumulang hindi na nawawala tuwing binabanggit ang pangalan ni Roger. Ang palihim ng ngiti, mga tanong na kunwari ay kaswal. Alam niyang gusto ito ni Liza at natatakot siyang i-take advantage agad yon ni Roger. Pero pakialam niya ba? Mali na pangunahan niya ang sariling kaibigan. Huminga siya ng malalim. Sige, napatayo si Roger. Talaga? Umupo ka nga, singhal niya rito. Nakakahiya? Umupo ito ulit pero halatang gusto nang sumigaw sa tuwa. Pero makinig ka, dugtong niya. Walang kalokohan. Kung sasaktan mo yon, ako ang sasakal sa'yo. Tumango si Roger ng seryoso. Promise. At sa unang pagkakataon, naniwala siya sa mokong na si Roger. Hindi pala mahirap tulungan si Roger. Magaling itong makipag-usap. Magaling magpatawa. Hindi pilit at hindi rin bastos. Kay Liza, sobrang gentle at parang ibang tao. Bakit ganyan ka sa kanya? Tanong ni Lucy isang hapon. Paano? Sagot ni Roger. Parang maamo, sabi niya. Hindi ka ganyan sa iba? Ang arte mo. Napakamot ito sa batok. Kasi gusto ko siya. Siyempre, iba yon.
Bakit ako makikipagbardagulan sa taong gusto ko? Napailing si Lucy. Corny mo? Natawa na lang ang binata. Unti-unti ay naging normal ang tatlo. Magkakasabay kumain, magkakatabi sa uwian, pero may distansya pa rin si Liza. Kapag inaabot ni Roger ang kamay nito, napapaatras ito. Bawal pa, bulong ni Liza kay Lucy isang gabi habang naglalakad sila. Anong bawal? Tanong niya kahit alam na niya. Mag-boyfriend, sabi ni Liza. Sabi ni na mama at papa, kapag nalaman nila, patay ako. Kaya kahit gusto ko, natatakot akong sagutin si Roger. Tumaas ang mga kilay ni Lucy. Siya ay bawal pa rin naman. Pero alam ng mga magulang niya na matigas ang kanyang ulo. Kaya kahit bawal mag-boyfriend, kapag napagtripan niya, magbo-boyfriend talaga siya. Kapag nagkamali ay inaako niya naman yon. Immature at parang padalos-dalos. Pero sa 15 years old na katulad niya, lahat ng chance ay ginagrab agad ni Lucy. Kahit nasabihin pa ng mga matatanda na mahihirapan siya sa bandang huli, magsisisi siya ay gagawin niya pa rin. Mas gusto niyang gawin agad kaysa pagsisihan ang mga bagay na pinili niyang pigilan kahit gusto niya. Di yun, sabi na lang ni Lucy kay Liza. Walang masama sa gusto, huwag ka lang magpapabuntis. Lucy, hiyaw nito. Natawa naman siya. Pero alam niyang nahihirapan ang kaibigan. Sa tuwing lalapit si Roger, kita niya ang saya at takot na sabay sa mga mata ni Liza. Kaya kahit si Roger, nakikita niyang nag-aalangan at nagdadalawang isip kung lalapit pa. Sa lahat ng yon, hindi lang si Liza ang may problema. Isang araw, may sumalubong kay Lucy sa gate, si Carlo. Akala niya ay tahimik niyang kaklase. Matangkad, laging may dalang guitar pick sa bulsa kahit hindi naman marunong tumugtog sa school. Lucy, sabi nito at halatang kinakabahan. Pwede ba kitang ihatid? Napakurap siya. Ha? Hatid lang, ulit ni Carlo. Bago pa siya makasagot, may sumingit na boses ng walang iba kundi si Roger. Bakit? Naputol bang paa niya? Ilang taon na siya naglalakad sa lugar na to. Kailangan pang ihatid. Pareho silang napalingon, si Roger na nakasandal sa poste. Parang walang problema pero kung ano-ano namang walang kwentang lumalabas sa bibig. Pakialam mo, sagot ni Lucy. Concerned citizen lang naman ako, sabi nito. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Hindi kita kausap? Huwag kang sumabat. Bumalik siya kay Carlo. Sige, ihatid mo ako. Tara na, hayaan mo yung unggoy na yan. Halos malaglag ang panga ni Roger. Simula noon ay may nanliligaw na sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Anong nakita niya sa akin? Tanong niya kay Liza. Maganda ka kaya? Sagot nito. Mas lalo siyang napangiti. Siyempre, ako na to oh. Tuwing may binibigay si Carlo, tsokolate, keychain, sulat, hindi niya maitago ang ngiti. At tuwing nakikita yun ni Roger, parang may sumasabog na maliit na bomba dito. Ano yan? Tanong nito isang hapon. Chocolates, sagot niya. Local, sabi ni Roger at parang nandidiri. Lasang waksang ganyan. Ang arte mo? Sagot niya. Kaya kong bigyan ka ng mas masarap, sabi pa nito. Imported, sima ng tito ko eh. Diretso galing abroad. Kumunot ang noo ni Lucy. Umiiral na naman ang kayabangan ni Roger. Di ikaw na, sambit ni Lucy. Araw-araw, naging ganoon si Roger. Lalaitin nito ang mga bigay ni Carlo. Ang cheap naman ng bracelet. Parang freebie sa shampoo. Yung sulat niya wrong grammar. Minsan ay napapalo niya ito sa braso. Tumigil ka nga. Pinoprotektahan lang naman kita, sagot nito. Kaibigan mo ko kaya ang akin lang, kilatisin mo munang naliligaw sa'yo. Ang pangit pa naman ang taste mo. Kinabukasan, habang naglalakad siya papasok, may humarang sa kanya. Si Roger na naman. Pero sa pagkakataong yon, may hawak na maliit na paper bag. Ano yan? Tanong ni Lucy. Walang salita nitong iniabot ang bag. Binuksan niya at nakakita siya ng maraming tsokolate.
Imported chocolates na pinagmamayabang nito noong nakaraan pa. Nanlaki ang mata niya. Totoo ba to? Imported, sabi ni Roger at taas noo pa. Ganyan dapat ang chocolates ang natatanggap mo. Mas masarap kaysa sa wax chocolate ng boyfriend mo. Hindi ko boyfriend yon, kontra niya. Saka bakit ba parang galit at big deal kung bigyan ako ng chocolates ng manliligaw ko? Effort kasi ang tawag doon, tapos nilalait mo. Tinitigan niya ang mga tsokolate. Hindi pa siya nakakatikim ng ganoon. Parang biglang lumapit sa kanya ang mundong nasa labas ng isla. Maya-maya ay napangiti si Lucy. Para sa akin talaga to? Hindi mo babawiin? Walang kapalit? Tumango si Roger. Ayokong nalalamangan. Napatawa siya. Apeti mo? Yabang pa. Kumuha ng isa si Roger. Binuksan at sinubo sa bibig niya. Natunaw agad yon sa kanyang dila. Iba nga ang lasa. Hindi masyadong matamis pero masarap. Grabe, bulong niya. Ang sarap. Saglit silang nagkatinginan at sa sandaling yon, may kung anong gumalaw sa dibdib ni Lucy. Isang damdamin na hindi niya mapangalanan, kaya agad siyang umiwas ng tingin. Pero wag kang masyadong mag-feeling, sabi niya. Hindi ibig sabihin na to mas lamang ka na kay Carlo. Lamang na ako, sagot ni Roger at pinunasan pa ang gilid ng labi niya. Chocolates pa lang. Tinulak niya ito para itago ang kaba at tensyon na nararamdaman sa pagitan nila. Baliw? Sa isip ni Lucy, simple lang yon. Kaibigan niya si Roger. Kaibigan na mayabang. Kaibigan na makulit at wala na dapat iba. Pero habang tinutunaw niya ang tsokolate sa dila, hindi niya maalis ang ngiti at hindi niya alam kung bakit. Sa mga sumunod na linggo, may kung anong nagbago sa takbo ng araw ni Lucy at hindi niya maipaliwanag kung kailan eksaktong nagsimula. Dapat si Carlo ang madalas niyang kausap. Dapat si Liza ang palaging katabi ni Roger. Pero sa halip, siya ang laging nasa tabi ni Roger. Sa kantin, magkatapat sila. Sa koridor, magkasabay maglakad. Sa uwian, automatic na sumasabay ito sa kanya na parang may invisible silang kasunduan. Bakit ka nandito na naman? Tanong niya isang hapon. Hinahatid kita, sagot ni Roger. Napansin rin ni Lucy ang paglayo ni Liza. Hindi na ito sumasabay sa kanila. Mas tahimik, mas madalas umiwas ng tingin kay Roger. Hanggang sa isang araw, nadatnan niya itong umiiyak sa likod ng classroom. Liza? Gulat niyang sabi. Anong nangyari? Mabilis na pinunasan ng kaibigan niya ang luha. Wala. Anong wala? Sabihin mo sa akin. Parang ayaw pa nitong sabihin. Pero maya-maya'y nagsalita na rin naman. Binasted ko na siya, Lucy. Ha? Sino? Si Roger? Tumango si Liza at lalo itong napaiyak. Gusto ko siya sa obra, pero bawal talaga. Kapag nalaman ni na mama at papa, Lucy, papatayin nila ako. Ewan ko, baka palayasin ako. Mga praning pa naman ang mga yon. Wala siyang masabi agad. Nakita niya kung gaano kasakit yon sa kaibigan niya. Ang gustuhin ng isang tao pero hindi naman pwedeng piliin. Lumapit siya at niyakap si Liza. Okay lang yan. Hindi mo kasalanan. Nasaktan ko siya, sabi nito. Pero mas takot ako sa magulang ko. Normal yon. Hindi ka masamang tao dahil doon. Pagkatapos noon, mas lalo pang dumikit si Roger sa kanya. Parang siya ang naging default na kasama nito. Lucy, sabi ni Roger habang naglalakad sila pa uwi. Ano? Ngumuso ito. Busted na ako. Alam ko, sagot niya. Napahinto naman ito. Alam mo. Umiiyak si Liza. Mas masakit sa kanya kaysa sa'yo. Tahimik si Roger sandali. Hindi naman ako galit sa kanya. Naiintindihan ko naman kung hindi niya kayang sumugal sa akin. Ayoko na lang na gawing big deal. Baka nga tamang iba na mga bata pa kami. Hindi dapat siniseryoso ang mga bagay na ganun. Sa mga sumunod na araw, si Lucy ang naging takbuhan nito. Kapag tahimik si Roger, siya ang nakikinig. Kapag nagbibiro ito, siya ang tinatawanan.
At sa gitna ng lahat, nandoon pa rin si Carlo. "Basta din mo na yun," sabi ni Roger isang hapon. "Bakit ko naman babaste din?" tanong ni Lucy. "Si Carlo, hindi bagay sa'yo," ulit pa nito. Napataas ang kilay ni Lucy. "Bakit? Okay naman siya. Ang bait-bait nga ni Carlo." Kunot na kunot ang noo ng binata. "Ewan, ayoko lang. Basta din mo na lang. Please." Napairap siya. "Hindi umiikot sa iyong buhay ko. Ano bang problema mo? Hindi dahil basta ka kay Lisa wala na rin akong love life. Hindi kita responsibilidad para samahan ka sa lungkot na nararamdaman mo, no?" Biglang napatingin sa kanya si Roger at may kung anong seryoso sa mata nito na hindi niya pa nakikita dati. Hindi naman dahil doon," mahina nitong sabi. Bakit?" hamon niya. Hindi na naman agad ito makasagot hanggang sa bumuntong hininga ang binata. "Gusto kong bastidin mo siya at layuan mo dahil gusto kita." Parang huminto ang mundo ni Lucy. Hindi siya gumalaw, hindi siya kumurap, hindi siya huminga. Ano?" bulong niya. "Gusto kita," ulit ni Roger ng mas malinaw. "Hindi ko na kayang magpanggap na hindi. Ang hirap na hindi ka gustuhin kahit ang sungit mo sa akin palagi." Nanlamig ang palad niya. "Hoy Roger, hindi ako rebound Huwag mo akong gawing kapalit ni Liza." Umiling ito. "Hindi ka naman kapalit. Akala ko si Liza ang gusto ko pero habang tumatagal, ikaw ang hinahanap ko. Ikaw ang gusto kong kausap. Ikaw ang gusto kong kasama." Hindi niya alam kung saan titingin. Parang masyadong malakas ang tibok ng puso niya. "Hindi to rebound," dugtong ni Roger. "Nahulog ako sa'yo, hindi sa kanya. Hindi sa iba. Sa'yo lang talaga, Lucy. Para ako mababaliw kapag may nagugustuhan kang iba. Gusto ko sa akin ka lang tumingin. Gusto ko sa akin lang." Napalunok si Lucy sa intensidad ng mga salitang yon. Hindi pa siya nakakatagpo ng ganoong klaseng pagkagusto. Sa mga mata ni Roger, nakikita niyang determinado ito na makuha siya, na mabaling ang atensyon niya rito. Pinilit niyang magsalita. "Roger, sabihin mo lang kung ayaw mo," sabi nito agad. "Tatanggapin ko naman, pero asahan mo rin na hindi lang ako basta tatayo rito. Oo, mga bata pa tayo pero gustong gusto ko tong nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko pakakawalan to. Gagawa ko ng paraan para mahulog ka rin sa akin." At doon siya natalo. Sa lahat ng araw na magkasama sila, tawanan, lakaran, asaran, may nabubuo na palang bagay na matagal na niyang itinatanggi. Hindi siya sumagot, pero hindi rin siya umatras. At sa katahimikan na yon, parang may sagot na. Dahan-dahang lumapit si Roger. Nasa likod sila ng Building 1, tahimik at walang tao roon. "Lucy," bulong ni Roger. "Sana ako na lang." Napatingin siya sa mga labi nito at bago pa niya mapigilan ang sarili, hinawakan niya ang kuwelyo ng polo ni Roger at hinila. Nagtagpo ang mga labi nila. Maiksi lang dapat pero hindi naging maiksi yun. Parang hindi kasi sapat kay Roger ang simpleng halik lang. Hindi na niya alam kung sino ang unang kumapit, kung sino ang unang lumalim ang halik. Ang alam lang ni Lucy, ayaw niyang humiwalay. Hanggang sa siya rin ang unang umatras at hinihingal. Nanlaki ang mga mata niya sa sarili niyang ginawa. "Roger," napahawak si Lucy sa kanyang bibig. Hindi ito nagsalita. Nakatingin lang din ito sa kanya at parang hindi pa rin makapaniwala. Maya-maya ay ngumiti ito at mahigpit siyang niyakap. "Gustong gusto kita, Lucy. Mga bata pa tayo pero sigurado na ako sa'yo. Hindi ako papayag kung hindi tayo hanggang sa huli." Sobra silang padalos-dalos. Pero hindi maintindihan ni Lucy kung bakit hindi siya natakot sa nararamdaman niya. Sa halip, anuman ang mangyari, paninindigan niya yon ng paulit-ulit. Simula noong araw na yon, parang may lihim na mundo na nabuo para kina Lucy at Roger. Isang mundong sila lang ang may alam. Sa school, normal lang silang nag-usap. Walang hawakan ng kamay, walang masyadong dikit. Pero may mga tingin at mga ngiting mabilis. Mga simpleng sagi ng daliri na sapat para magliyab ang dibdib ni Lucy. Hanggang isang hapon, 3 silang magkakasama sa kantin nang biglang sinabi ni Liza.
Kayo na, no? Nabilaukan si Lucy sa iniinom. Ano? Lucy, sabi ni Lisa at tipid na napangiti. Hindi ako bulag. Halata naman eh. Iba nang tinginan yung dalawa. Kinabahan si Lucy. Galit ka ba? Umiling si Liza. Bakit naman ako magagalit? Naka-move on na ako. Bata pa tayo at hindi naman big deal. Parang may nabunot na tinik sa dibdib ni Lucy. Hindi niya namalayang huminga siya ng maluwag. Sure ka? Oo, sabi ni Liza. Mas bagay pa nga kayo. Pareho kayong baliw. Natawa silang pareho ni Roger. At mula noon, mas gumaan ang relasyon nila. Hindi na sila nagtatago sa kaibigan. May saksi na ang saya nila. 3 taon ang lumipas na parang dumaan lang. Hindi na sila high school students na nagtatago sa likod ng building. Naging mas tahimik ang buhay at mas naging seryoso. Pero hindi nawala ang kanilang pagsasama. Si Lucy hindi na nag-aral ng college. Alam niya na yon kahit bago pa siya makagraduate. Anak, sabi ng nanay niya isang gabi habang naghahapunan sila. Hanggang dito na lang muna tayo. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagtanong kung bakit. Alam na niya ang sagot bago pa sabihin. Mahirap sila at hindi siya valedictorian. Hindi siya honor student at sa isla nila, ang kolehiyo ay para sa may pera at sa mga henyo. At hindi siya kabilang doon. Kaya nagtrabaho siya sa maliit na salon sa bayan. Manikurista ang napasukan niya. Minsan ay inaaral niya rin kung paano ang mag-ayos ng buhok. Pagod ka na naman, sabi ni Roger isang gabi habang magkasama silang nakaupo sa gilid ng pantalan. Sanay na, sagot niya at pinagmasdan ito na hinihimas ang kanyang mga daliri. Ikaw, kumustang pag-aaral mo ron? Sa dorm ka nakatira? Okay lang bang mga kasama mo? Napabuntong hininga ito. Maingay at mga amoy pa. Natawa si Lucy. Si Roger ay kayang pag-aralin ng mga magulang. Kumuha ito ng kurso para maging seaman. Madalas nasa syudad at umuuwi lang kapag may bakasyon. At sa bawat pag-uwi nito, parang may tumatalon sa dibdib ni Lucy. Pero kasabay ng saya ang takot. Habang pinapanood niya ang alon, tahimik siyang nagsalita. Roger, baka pagbalik mo, may iba ka na? Napalingon ito agad. 3 buwan kang wala minsan, sabi pa ni Lucy. Ang daming babae sa syudad na mas magaganda na pwede mong magustuhan. Natawa ito ng mahina at marahan siyang niyakap. Selos ka? Bakit? May karapatan ako magselos kasi boyfriend kita. Humawak ito sa kamay niya. Itinaas nito yon at hinalikan ng marahan. Lucy, alam mong ikaw lang. Kahit marami pa akong makitang magagandang babae, ikaw lang talagang mahal ko. Kahit may maghubad pa sa harap ko, ikaw pa rin ang pangarap ko. Gusto niyang maniwala, pero may parte sa kanya na natatakot pa rin. Hindi naman nila masasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi pa nila nasasabi sa mga magulang nila ang kanilang relasyon. Maaring may alam na ang mga ito, pero hindi pa nila direktang napapakilala ang isa't isa. At ramdam na agad ni Lucy ang tingin ng pamilya ni Roger sa tuwing napapadaan siya sa bahay ng mga ito. Halatang ayaw sa kanya para kay Roger. Alam kong ayaw sa akin ng mga magulang mo, kaya kung makakahanap ka ng iba na mas okay sa akin magiging mas masaya sila. Malungkot na sabi ni Lucy. Wala naman silang alam, sagot ni Roger at malumanay siyang hinalikan sa pisngi. At kahit malaman nila wala akong pakialam. Ang pagmamahal mo lang sa akin ang mahalaga. Hindi ko kailangan ng ibang babae. Gusto ka man nila o hindi, wala akong pakialam. Napanguso si Lucy. May pakialam ka dapat. Pamilya mo yon, mahalaga ang opinyon nila. Napailing lang ang kasintahan niya at mas niyakap pa siya. Huwag mo na kasing hayaan ang sarili mo na mag-isip sa mga bagay na hindi mo naman dapat isipin. Ako nang bahala sa lahat. Napabuntong hininga siya. Gusto kong maging malaya tayo. Tipong walang mangingialam sa atin. Kaya mag-aral. Tapusin mo yan. Huwag mo kong isipin. Baka isipin nila distraction lang ako sa'yo. Hindi pwedeng hindi kita isipin.
reklamo nito. Pero tama ka, mag-aaral ako ng mabuti para maging seaman ako. Gusto kitang bigyan ng magandang buhay. Pangako ko yan sa'yo, magiging mabuting asawa ako at ama sa mga magiging anak natin. Sa'yo lang ako bubuo ng pamilya, kaya hindi mo kailangan mag-alala kung maghahanap ba ako ng ibang babae. Hindi ko nga masikmura ang ibang babae. Ikaw nandito ka, naghihintay lang. Ang ganda-ganda pa. Baka pag uwi ko ipagpalit mo na ako. Hindi napigilang tumawa ni Lucy. Hindi ako maghahanap ng ibang lalaki. Kaya dapat ikaw rin, huwag kang maghahanap ng ibang babae. Ngumiti si Roger. Madali lang yan sa akin. Magtiwala ka lang. At sa sandaling yon, pakiramdam ni Lucy ay sapat na yon. Hindi niya kailangan ng singsing o pangako sa altar. Sapat na ang mga salita ni Roger. Sa mga sumunod na taon, ganoon ang ikot ng buhay nila. Trabaho, aral, uwi. Minsan umiiyak siya sa pagod. Minsan umiiyak siya sa takot na baka mapagod si Roger sa long distance. Mahirap din kasi na wala silang gaanong komunikasyon. Noong panahon na yon, asa lang sa sulat. Hindi pa naman moderno. Kung may cellphone man, mayaman lang sa kanila ang mayroon. Bukod doon, pupunta pa sa magandang spot para magkaroon ng signal. Kinaya nila ang long distance. Hindi madali pero kinaya. Kapag malapit na ang araw ng uwi nito, parang may sariling tibok ang katawan niya. Mas magaan ang hakbang at palagi siyang masaya. 3 araw bago dumating si Roger, hindi na siya mapakali. Ate, bakit ang saya mo? Tanong ng kapatid niyang bunso habang nagwawali siya sa labas. Wala, sagot niya pero hindi mapigilan ang ngiti. Alam ng buong bahay ang ibig sabihin ng ngiting yon. Alam naman ng mga ito na si Roger lang ang nagpapangiti sa kanya ng ganoon. May naririnig siya sa mga magulang niya na iwan niya na lang si Roger. Pero matigas ang ulo niya. Akala niya yun lang ang problema niya. Hindi pala. Isang gabi, habang naghahapunan sila, biglang nagsalita ang kanyang tiyahin. Lucy, sabi nito, naalala mo si Ben? Kumurap siya. Sino po? Si Ben, yung kababata mo, sagot ng kanyang ina. Anak ni Aling Rosa? Sabi niya. Bakit po? Nagkatinginan ang matatanda. May kung anong plano sa mga mata ng mga ito. Maganda siyang lalaki ngayon, sabi ng tiyahin. May trabaho na. Maayos. Tahimik si Lucy. Ramdam na niya kung saan papunta yon. Uso pa naman sa kanila yung mag-uusap lang ang mga matatanda. Tapos ipapakasal na pareho ang isang dalaga at isang binata. Iniisip namin, dugtong ng nanay niya. Baka pwede kayong ipagkasundo. Parang may bumagsak na plato sa loob ng dibdib niya. Ano ho? Para may direksyon na ang buhay mo. Hindi ka napabata. Paliwanag ng kanyang tiyahin. 18 pa lang siya. Hindi naman siya nagmamadali. Hindi po, agad niyang sagot. Ayoko po. Alam ko pong hindi ko pa po napapakilala sa inyo si Roger. Pero kung naririnig po ninyo ang usap-usapan, opo, boyfriend ko po siya. At ayoko pong magpakasal sa iba dahil may boyfriend naman po ako. Napatingin sa kanya ang lahat. Humigpit ang hawak niya sa kutsara. Sa wakas ay nasabi niya na rin ng direkta ang tungkol sa kanila ni Roger. Bumuntong hininga ang kanyang tiyahin. Lucy, isipin mo ito. Yung pamilya ni Roger ay mayayabang at may kaunting pagkamata pobre ang mga yon. Sigurado akong hindi ka nila matatanggap. Kaya doon ka na lang sa lalaking hindi ka bibigyan ng sakit ng ulo. Bahagyang napayoko si Lucy. Matagal na niyang batid ang ganoong opinyon at sa isip ng pamilya niya, wala siyang mapapalaroon. Tumayo siya at tipid ng ngumiti. Salamat po sa pagreto sa akin sa maayos na lalaki. Pero maayos din naman po ang boyfriend ko. Hindi po ako magpapakasal sa taong hindi ko naman mahal. Pasensya na ho. At umalis siya sa mesa. Ayaw niyang humaba pa ang usapan. Umalis siya dahil pakiramdam niya, hindi nirespeto ang nararamdaman niya para kay Roger. Pagdating ni Roger, hindi niya itinago. Sa pantalan pa lang, yakap agad siya nito. Miss na kita. Bulong nito sa buhok niya. Mas miss kita,
Sagot niya. Pero may bigat sa dibdib niya. Nang sabihin niya ang tungkol sa ipagkakasundo, bumaha ang inis sa mukha ni Roger. Ano? Mababang tanong nito. Wala yon, mabilis niyang sabi. Tumanggi naman ako, hindi naman nila ako mapipilit sa mga bagay na hindi ko naman gusto. Isa pa, sinusubukan lang naman nila akong ireto. Bakit may ganun? Singhal nito. Hindi pwede sa akin yun. May lalaking nirereto sa'yo habang wala ako. Hindi ko naman kasalanan. Hindi mo kailangan magselos ng ganyan kasi wala naman akong pakialam. Hinawakan niya ang kamay nito. Roger, hindi mo kailangan mag-alala kasi hindi ako pipili ng ibang lalaki. Bigla itong napaupo sa bangko at napahawak sa ulo. At kung pumayag ka, wala ako rito. Alam kong nahihirapan ka sa long distance. Paano kapag bigla ka nalang napagod sa akin? Paano kapag na-realize mo na may mas maayos na lalaki kaysa sa akin? Paano ko? Doon siya natigilan. Hindi niya inaasahang maririnig ang takot sa boses ni Roger. Lumapit siya at hinawakan ang mukha nito. Wala akong pipiliin kundi ikaw, sabi niya na puno ng lambing. Nanlaki ang mata nito. At sa susunod na sandali, nakita niyang namumuo ang luha sa mga mata ng kanyang boyfriend. Napaiyak na lang ang binata sa galit, selos at takot. Doon pa lang, alam niyang mahal na mahal niya si Roger. Lucy, basag ang boses nito. Ayokong mawala ka. Parang sasabog ang puso niya sa labis na pagmamahal. Hinalikan na lang ni Lucy ang boyfriend niyang nagsusumamo. Gusto niyang patahimikin ang unos na nararamdaman nito. Sa'yo lang ako, bulong niya sa pagitan ng halik. Wala nang iba. At sa gabing yon, mas lumalim ang pangako nila sa isa't isa. Isang buwan ang lumipas. Nakaramdam siya ng hilo habang nagtatrabaho sa salon. Akala niya ay pagod lang. Hanggang sa hindi na dumating ang menstruation niya sa buwan na yon. Kaya sa pagkakataong yon ay nag-take na siya ng pregnancy tests. Nanlamig ang kamay ni Lucy habang hawak ang murang pregnancy test sa CR ng salon. 2 guhit? Buntis ako? Umupo si Lucy sa takip ng inidoro. Hindi naman sa ayaw niyang magbuntis. Masaya siya na nagbunga ang pagmamahalan nilang dalawa. Pero para sa kanya, magulo pa ang lahat. Hindi sila kasal ni Roger. Hindi rin alam ng pamilya nito. Nang sabihin niya kay Roger, akala niya'y matatakot ito. Subalit hindi yon ang nakita ni Lucy. Nanlaki ang mata nito. Tapos ngumiti ng parang baliw. Magiging tatay na ako, bulong nito. Roger, nanginginig ang boses niya. Magulo pa. Sasabihin natin sa pamilya ko, agad nitong sabi. Pakakasalan kita. Sigurado ka? Siguradong sigurado, sagot ni Roger at mataman siyang tiningnan. Gusto kong umuwi sa'yo na asawa kita, sa anak natin. Kahit sa ganito, mag-training man ako, hindi ako nag-aalala kasi alam kong sigurado na ako sa uuwian ko. Hinawakan nito ang tiyan niya ng marahan. Doon niya napagtanto na talagang plinano pala ng binata. Palagi itong may pangamba at pag-aalala na baka magkahiwalay sila. Kaya gumawa na ito ng paraan para mas maging matatag pa ang kanilang pagsasama. Lucy, mahal na mahal kita. Kaya nagawa kitang buntisin dahil gusto kitang makasama habang buhay. Alam mo naman na natatakot ako palagi tuwing may iwan ka rito. Alam kong wala pa akong napapatunayan, pero pinapangako ko na aayusin ko ang buhay ko para sa inyo. Huwag ka sanang mainip. Napaluhan na lang si Lucy. Hindi pa sila handa, alam nila yon pareho. Pero sa paraan ng pagtingin ni Roger, parang kaya nilang matutunan ng lahat. Parang kaya nilang lagpasan ng lahat. Kakayanin natin, sabi pa ni Roger at pinunasan ang kanyang mga luha. Magiging mabuting ama ko, mabuting asawa para sa'yo. Humihingi na agad ako ng pasensya kung hindi ka magugustuhan ng pamilya ko. Pero sana kahit anong mangyari, huwag kang bibitaw sa akin. Kasi kahit ayaw na ayaw nila sa'yo, hindi naman kita tatalikuran. Hindi kita iiwan. Ako ang magiging kakampi mo sa lahat. Mabilis siyang tumango habang umiiyak. Humigpit ang yakap niya rito. Takot pa rin si Lucy, pero may kakaibang tapang na sumibol sa loob niya.
Dahil kay Roger nabuo ang paninindigan at pag-ibig para sa kanya. Sinabi na nila sa pamilya ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. "Buntis ka?" Ulit ng kanyang ina. Tumango si Lucy. Hawak niya ang kamay ni Roger na mainit at mahigpit para sa kanya. "At pakakasalan mo siya?" Tanong ng tatay niya kay Roger. "Opo," diretso nitong sagot. "Mahal ko po si Lucy. Pananagutan ko po ang mag-ina ko." Napakamot ang tatay ni Lucy. "Talaga naman, ang matapobre naman ang pamilya nyo. Masasamang ugali. Isasama mo pa ang anak namin." Napayuko si Lucy. Nahihiya siya na narinig pa yon ng kanyang boyfriend. Marami naman talagang nagsasabi sa kanila na medyo masama nga ang ugali ng angkan ni Roger. Mga gahaman daw sa pera at sa lupa. Tipong sariling kamag-anak ay aawayin din, makabenefit lang sa sarili. Bumuntong hininga ang tatay niya. "Wala na kaming magagawa. Buntis na ang anak namin. Ayaw naman namin na maging disgrasyada yan." Hindi yun basbas, pero hindi rin yun pagtanggi. Sa side ni Roger, mas malamig naman ang naging salubong sa kanila. Nasa sala sila, nakaupo ang mga magulang nito na parang hukom. Si Lucy ay diretso ang likod pero nanginginig ang loob. "Buntis?" Ulit ng nanay ni Roger. "Opo," sagot ng boyfriend niya. "Gusto ko po sana siyang pakasalan." Napatingin ito kay Lucy mula ulo hanggang paa. Mas lalo siyang dumikit kay Roger. "Mag-aaral ka pa?" sabi ng tatay ni Roger. "Opo," sagot nito. "Alam ko naman po yun. Itutuloy ko po itong pagsisiman ko para buhayin ang magiging pamilya ko at hindi po iasa sa inyong lahat. Ang akin lang po kaunting tulong lang sana hanggang sa maging seaman po ako." Katulad ng mga magulang niya, wala na ring nagawa pa ang mga ito. Sa City Hall, simple lang ang naging kasal nila. Isang puting dress lang ang suot ni Lucy. Polo na planchado naman ang kay Roger. Habang sinusuotan siya ng singsing, nanginginig ang kamay nito. Mahina na lang siyang tumawa. Ramdam na ramdam niya ang saya sa kanyang minamahal. "Misis na kita, Lucy." Bulog nito at nakangiti na parang bata. Napatawa siya sa gitna ng kaba. "Asawa na kita." At sa sandaling yon, kahit maliit ang seremonya, pakiramdam niya, malaki ang mundo para sa kanilang dalawa ni Roger. Dahil nag-aaral pa si Roger, napagdesisyonan na doon muna si Lucy titira sa bahay ng pamilya nito. Hindi naman kasi siya pwedeng maging pabigat sa sarili niyang pamilya. Mahirap na nga sila at marami pa siyang kapatid na kailangang mas pagtuunan ng pansin. Unang gabi pa lang, ramdam na niya ang distansya. Hindi siya sinigawan, hindi naman siya minura, pero hindi rin siya niyakap. "Lucy!" Tawag ng nanay ni Roger isang umaga. "Pakiwalisan nga yung sala." "Opo," sagot niya agad. Sumunod ang hugasin, sumunod ang labahin, sumunod ang pamamalengke. Hindi siya tinawag na katulong pero ganoon ang pakiramdam. Kapag may bisita, nakatayo lang siya sa kusina. "Nasaan si Roger?" Tanong ng bisita. "Balita ako'y nag-asawa na raw ah. Nasaan ang asawa niya?" "Nasa dorm si Roger," sagot ng nanay nito. "Asawa niya si Lucy nandito at buntis. Nagpabuntis agad. Medyo nakakainis nga eh." Nasaktan siya sa sinabi nito pero pilit niyang huwag yung dibdibin. Kung dinidibdib niya pa, baka mas stress pa siya at maapektuhan ang kanyang anak. Tanggap niya na naman na hindi siya bukal na tinanggap ng pamilya nito. Okay lang din sa kanya na siya ang kumilos sa bahay na yon. Bilang pakikisama na rin at pasasalamat na inaalalayan pa rin silang dalawa ni Roger. At kapag umuwi naman si Roger tuwing bakasyon, nag-iiba ang mundo niya. "Lucy!" Sigaw nito sa pintuan pa lang. Tumayo agad si Lucy na medyo mabigat na ang tiyan at sasalubungin ang yakap nito. Hindi niya mapigilang maluha. Miss na miss niya na ang kanyang asawa. "Mukha kang pagod," sabi nito. "Okay lang," sagot niya at muling yumakap. "Masaya ako na nandito ka na ulit." Kinuha nito ang walis sa kamay niya. "Ako na, hindi ka dapat masyadong kumikilos dito sa bahay.
Kapag nandito ako naman ang kikilos. Bahagya siyang napangiti. Tinupad nga nito ang sinabi. Pinagluluto siya, inaalagaan ng maayos at tinuturing na parang reyna. At sa tuwing nakikita yon ng pamilya nito, nakikita ni Lucy na parang gustong kumontra ng mga ito. Masyado mo namang inaandar agad si Roger, minsang narinig niyang sabi ng tiyahin nito. Bago pa lang ang kasal, hawak na sa leeg. Nagkatinginan sila ng ina ni Roger. Bakas din ang pagkayamot dito. Gusto niya sanang itanggi. Pero napagtanto ni Lucy na kahit ano pang sabihin niya, ganoon pa rin ang magiging tingin ng pamilya ng kanyang asawa. Pinilit na lamang niyang hindi pansinin. Nandyan naman si Roger. Kapag malambing at ipagmamalaki siya ng kanyang asawa, nawawala ang lahat ng sakit na sinasabi ng iba. Alam naman kasi nila sa kanilang mga sarili kung ano ang totoo. Hanggang sa dumating ang araw ng kanyang panganganak. Nanganak siya nang wala si Roger. Abala na kasi ito sa mas intense na training. Hindi ito pinayagang umuwi. Sa ospital, hawak niya ang kama. Umiiyak sa sakit at takot. Wala ang kamay na gusto niyang hawakan. Roger, bulong niya sa pagitan ng mga sigaw. Paglabas ng baby, napaiyak siya nang makita ang anak nila. At sa kabilang linya ng telepono, umiiyak din si Roger. Sorry, paulit-ulit nitong sabi. Sorry Lucy, dapat nandyan ako. Okay lang, sagot niya at medyo napapangiti. May anak na tayo, ang ganda-ganda ng panganay natin. Narinig niya ang mahihinang hikbi ng kanyang asawa. Mahal na mahal ko kayo. Hindi na ako makapaghintay na makauwi kayo. Kaya pag uwi ni Roger, halos hindi nito ibinaba ang baby nilang si Angeline. Ako na, sabi nito sa lahat. Ako nang magpapalit, kunin mo na lang siya kapag magpapadede ka. Napangiti na lang si Lucy. Pinag-aaralan ni Roger ang bawat galaw ng anak nila na parang exam. At sa tuwing makikita siyang pagod, hahalikan lang siya nito sa noo. Kaunti na lang, bulong sa kanya ni Roger. Magiging sima na ako. Mag-iipon tayo, bibili ako ng bahay at lupa. Pinapangako ko na bubukod tayo. Nanlaki ang mata niya. Talaga? Tumango ito. Ayokong nahihirapan ka rito. Hindi mo sinasabi sa akin pero nakikita ko pa rin lahat. Nararamdaman ko sa inyo kahit wala ako rito. Hindi niya kailangang magpaliwanag. Alam agad nito ang pinagdadaanan niya roon. Dahil doon, mas lalo niyang minamahal ang kanyang asawa. Doon sa timog, dugtong ni Roger. Medyo malayo sa kanila, pero kaya pa rin puntahan. Bakit hindi sa mas malayo? Biro ni Lucy. Hindi ko kayang iwan kayo nang walang malapitan. Sagot ng asawa niya sabay yakap. Habang nasa laot ako, gusto ko na may pwedeng tumingin sa inyo. Medyo nadidismaya ako kasi kailangan kong magtiis na malayo sa inyo. Pero naisip ko na kailangan ko kayong bigyan ng magandang buhay. Kaya titiisin ko para sa inyo. Napaluha na lang si Lucy. Sobrang swerte niya kay Roger. Kahit gusto nitong bumukod, iniisip pa rin nito ang seguridad nila. Niyakap niya ang kanyang asawa at nasa gitna nila si Angeline. Maliit na pamilya pa lang ang mayroon sila, pero sobrang laki na agad ng pagmamahal nila sa isa't isa. Tipong kahit hindi pa sila handa noong una, parang mahaharap pa rin nila dahil sa paninindigan ni Roger sa kanila. Sa wakas, dumating din ang araw na matagal nilang hinihintay. Nakatayo si Lucy sa labas ng terminal. Pawisan ng palad sa kaba, kahit hindi naman siya ang may exam. Katabi niya si Angeline na medyo malaki na. Maya-maya ay lumabas si Roger sa pinto kasama ang iba pang kasamahan nito. Napapangiti talaga siya kapag nakikita ito na nakaputing uniform. Sobrang pogi ng asawa niya. May hawak itong folder at hinanap agad sila ng mga mata nito. Nang makita, ngumiti ito ng mas malawak. Lucy! Sigaw nito sa kanya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tumakbo siya at halos kalad ka rin si Angeline papunta. Papa! Sigaw ng bata. Yumuko si Roger at sinakmal sa yakap ang anak. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Tapos na! Bulong ng asawa niya at parang hindi pa rin makapaniwala.
Sima na ako, mahal ko. Napaluha si Lucy. Alam ko naman na kaya mo. Hinalikan siya nito sa noo ng matagal. Simula pa lang to. Mahal na mahal ko kayo. Gagawin ko lahat para makapag-provide sa inyo. Hindi nag-aksaya ng oras si Roger. Pagkatapos ng ilang linggo ay may kontrata na. Unang sampa sa barko, iyak ng iyak si Lucy. Ganoon din ang asawa niya. Pero alam nila na kailangan nilang magtiis para magkaroon sila ng magandang buhay. Gabi bago umalis, tahimik silang tatlo sa maliit na kwarto. Natutulog si Angeline sa gitna nila. Natatakot ka ba? Tanong ni Lucy. Oo, sagot ni Roger. Pero mas excited ako kasi magagawa na natin ang mga plano natin. Pero nalulungkot ako kasi magkakalayo tayo ng ganito. Parang laging kulang. Pero alam ko naman na para sa inyo ang gagawin ko. Saka makakauwi naman ako. Sulitin ko na lang tuwing umuwi ako. Saka uso na naman ang mga tawag. Makakatawag na ako. Kaya na yun. Pagtiyagaan na lang natin kahit na mahalang tawag. Hinawakan niya ang kamay nito. Magtipid tayo. Lahat ng makukuha ko iipunin ko. Titipirin para mas mapabilis. Kaya natin yon. At kinaya naman nilang dalawa ni Roger. Sa unang taon, halos wala siyang biniling bago. Lumang damit pa rin, lumang tsinelas. Kahit gusto niyang bumili ng kung ano para sa sarili, iniisip niya ang lupa na hinuhulugan nila. Para sa bahay natin, bulong niya sa sarili tuwing may tukso. Nang makuha nila ang lupa, umupo siya sa gitna nun at napangiti. Kasama niya ang kanyang anak na naglalaro roon. Wala pang bahay pero sa mata niya may bahay na. Dito ang sala, sabi niya kay Angeline. Dito po ang kwarto ko, sigaw ng bata. Dito ang garden ni Mama, dagdag niya pa. Uso na naman ang video call, palagi niyang ina-update sa Skype ang kanyang asawa. Kahit paminsan ay mabagal ang internet at nagpuputol-putol ang boses, tiniis niya yon. Mahalaga sa kanya na makita ni Roger ang bawat progress ng bahay na pinaghirapan nilang pag-ipunan. Ang ganda na, sabi ni Roger minsan habang nakangiti sa maliit na screen. Kaunti na lang makakauwi na ako sa sarili nating bahay. Saktong uwi ko baka tapos na yan. Gusto ko rin na makalipat na talaga tayo para hindi na kayo makisama sa pamilya ko dyan. Napangiti siya. Ayos lang, hindi naman kami nagmamadali. Napapangiti si Lucy sa tuwing naririnig niya yon. Doon siya lalo ginaganahang asikasuhin ang lahat. Siya ang nakikipag-usap sa karpentero, sa tubero, sa electrician. Siya rin ang bumibili ng materyales kapag may kulang. Natuto na siyang tumingin ng presyo, tumawad at magdesisyon ng mabilis. Hindi madali ang responsibilidad, lalo na't may anak siyang inaalagaan. Pero sa isip niya, pansamantala lang yon. Lahat ng pagod ay may patutunguhan. Nang matapos ang ibabang bahagi ng bahay, kahit hindi pa ganap na pulido, nagpasya na siyang lumipat. May mga bahagi pang walang pintura at ang kusina ay pansamantala lang ang ayos. Ang atat ninyo namang mag-ina. Hindi pa nga tapos yung bahay ninyo ron eh. Gusto nyo na agad lumipat. Naiinis na sabi ng ina ni Roger. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Si Roger naman po ang nagsuggest nun, Ma. Sumusunod lang po ako. Noong araw ng paglipat, 2 tricycle lang ang kinailangan nila. Isang higaan, ilang kahon ng damit, electric fan at mga gamit ng anak niya. Habang binababa ng driver ang huling kahon, napatingin si Lucy sa bahay. Hindi pa yun perpekto, kulang pang pintura, may amoy pa ng semento at maalikabok ang sahig pero sa dibdib niya ay buo na yon. Ma, dito na tayo titira? Tanong ng anak niyang si Angeline habang yakap ang stuffed toy nito. Oo anak, ito ng bahay natin, sagot niya at pinilit na pasiglahin ng boses. Nang makapag-ayos, tumawag naman ang asawa niya. Agad niya yung sinagot. Nakalipat na kayo? Tanong ni Roger. Nandito ako ngayon sa Australia. Nakastop kami kaya ilang araw muna kami rito. Bibili na rin ako ng mga pasalubong sa inyo at mga ipababagahe ko. May nakita akong panty na may zipper. Gusto mo ba? Malakas siyang tumawa. Ano namang gagawin ko sa zipper? Ewan ko sa'yo, Roger. Nakakamiss ka na. Minsan parang gusto ko na lang tumalon sa dagat at lumangoy pa uwi ng Pilipinas.
Nakakamiss kayong dalawa. Malambing na saad ng kanyang asawa. Hindi niya napigilang humalakhak. Makakauwi ka rin. Kapag umuwi ka, huwag ka muna mag-apply muna Sulitin mo muna ang bakasyon. May tira pa naman sa ipon. May sobra pa rito. Tapos yung kukunin mo sa opisina kapag nakababa ka ng barko, itabi mo muna para sa next mong apply. Deserve mo naman ng mahabang bakasyon. Ang sipag-sipag mo sa mga nagdaang taon, mahal. Kaya ang sarap umuwi Napabuntong hininga ang asawa niya. Ang sarap uwian ng asawa ko. Napangiti rin si Lucy. Ginagawa ni Roger ang lahat para makapag-provide. Kaya gagawin niya rin ang lahat para makatulong sa paraan na alam niya. At doon nagsimula ang kanyang libangan. Nagtanim siya ng makapagpalagay na ng bakod. Talong, kamatis, sili at malunggay. Naglagay din siya ng mga gumamela sa gilid na parang nagsisilbing bakod palibot sa bahay nila. Habang lumalaki ang mga halaman, pakiramdam niya, lumalaki rin ang buhay nila. Namumunga na yung mga tanim ko, mahal. Excited niyang balita sa kanyang asawa. Yan, mas okay yan. Magtanim-tanim ka na lang dyan. Baka kapag namasyal ka pa makita nilang maganda kong asawa. Natatawang sagot nito. Napabusangot naman si Lucy. Gumagawa ka na naman ng ikakaselos mo. Kayo nga baka kada stop nyo, pumupunta ka sa mga lugar na maraming babae. Malakas na tumawa ang asawa niya. Anong sinasabi mo? Wala akong ibang babae dito. Alam mo namang sa'yo lang ako patay na patay, Lucy. Ginagawa nilang biro ang lahat. Pero alam nila sa isa't isa na buo ang tiwala nila. Hindi sila basta magpapadala sa kahit na anong tukso. Ilang taon ang dumaan na parang mabilis na agos ng tubig. Hindi na nila namalayan kung kailan naging mas matangkad si Angeline, kung kailan nagsimulang mag-braid ng sariling buhok si Aileen, at kung kailan natutong tumakbo ng walang takot si Angelo sa bakuran na minsang puro lupa lang. 3 na ang anak nila ni Roger. "Ma, nandito na si Papa!" Sigaw ni Angelo, halos madapa pa sa kakatakbo papunta sa gate. Napalingon si Lucy mula sa kusina. Kumukulo ang sabaw sa kalan pero mas inuna niyang salubungin ang asawa. "Roger!" bulong niya. Nakita niya ang asawa na bumaba ng tricycle at may dalang 2 malaking bag. "Papa!" sigaw ng mga bata. Nilamon si Roger ng yakap ng 3. "Hoy, dahan-dahan, mabigat na kayo," natatawa niyang sabi. Tumingin ito sa kanya. "Mahal." At sa dami ng taon na lumipas, ganoon pa rin ang tingin nito sa kanya. Parang siya pa rin ang 15 taong dalagitang minahal nito ng sobra. "Miss mo ko?" tanong ni Roger sabay yakap sa kanya. Tinaasan niya ito ng kilay. "Hindi." Yumuko si Roger para bumulong sa tenga niya. "Sinungaling ka. Kita ko sa mata mo. Gigil na gigil ka nga sa akin." Pinisil niya ang tagiliran nito. "Tumahimik ka nga. Nanditong mga bata, Kahit naman nandyan ang mga bata, kaya pa rin basta huwag ka nalang maingay mamaya." Pilyong sagot ng kanyang asawa. Namula na lang siya sa mga pangaasar nito. "Roger!" Tawang-tawa ito at muli siyang niyakap. "Grabe ka pa rin. Parang bawat uwi ko, gumaganda ka. Hindi ka tumatanda." "Ikaw din naman. Lalo kang nagiging pogi. Mas makinis ka pa nga kaysa sa akin, Roger." Mata niya itong tiningnan. Masaya siya habang hinahaplos ang mukha nito. Sa wakas, nasa bahay na ulit ang puso niya. Gabi na nang makatulog ang mga bata. Tahimik ang bahay at tanging electric fan ang maingay. Nakahiga silang 2 mag-asawa at magkaharap. Pinagmasdan siya ni Roger na parang may binabasa sa mukha nito. "Anong iniisip mo?" tanong ng kanyang asawa at mas lumapit pa sa kanya. "Wala," sabi naman ni Lucy. "Masaya lang ako na nandito ka. Sobrang saya kapag palagi ka naming kasama." Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Ako rin. Kapag umuwi ako, hirap na hirap naman akong umalis ulit. Lucy, hanggang kailan kaya ako sasampa?" Mataman niya itong tiningnan. Hindi yon ang unang beses na napag-usapan nila yon. Hindi naman habang buhay na palaging magtatrabaho sa barko si Roger. "Hindi ko alam," mahina niyang sagot. "Hanggang kaya pa? Maliliit pa kasi ang mga bata, kaunting tiis na lang." Umiling ito. "Ayokong tumanda sa barko.
Ramdam niya ang pagod sa boses nito. Gusto ko, dugtong ni Roger. Nandito ko kapag high school na sila. Kapag nagka-boyfriend yung mga anak natin. Gusto ko, ako ang unang nananakot. Napatawa siya. Kawawa naman ang pagiging boyfriend nila. Aba, dapat lang. Seryosong sagot nito. Mga prinsesa ko yung mga yan. Hinaplos niya ang kamay ng asawa. Pwede naman, mag-ipon pa tayo. Kapag medyo malaki na sila, magnegosyo na lang. Gawin nating stable para hindi mo na kailangang sumampa sa barko. Para kasama ka na lang namin at dito ka na lang. Napabuntong hininga ito. Anong negosyo? Salon? Sagot niya agad. Pwede rin, grocery store. Wala kasing ganun dito. Tumaas ang kilay ni Roger. Gusto mong ikaw ang madam? Napangiti siya agad. Gusto niya talaga ng salon kasi marami siyang skills na natutunan noong nagtatrabaho pa lang siya. Sa grocery store naman, pwedeng asawa niya ang mag-manage doon. Basta ayokong gugulin ng buong buhay sa laot. Gusto kong gumising araw-araw na nakikita ko kayo. Nakangiting sabi ni Roger. Huminga ng malalim si Lucy. Yun din naman ang gusto niya. Pero alam niyang sakripisyo pa muna. Sumunod na mga araw, parang fiesta sa bahay. Palaging nakikita ni Lucy na nagkukulitan ang kanyang mag-aama. Papa ha? Bulalas ni Aileen. Ang baho ng utot mo, Papa? Umismid naman si Roger. Bakit? Mabango bang mga utot ninyo? Kayo talaga. Papa, tumapad pa sa electric fan. Amoy ko na lang utot mo po, Papa. Saad naman ni Angeline. Nagtawanan na lang ang mga ito. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga tanim, lumapit si Roger. Pinapanood siya nito saglit. Ang ganda na ng garden mo, sabi nito sabay yakap sa kanya mula sa likuran. Tagal ko na to ginagawa, sagot naman ni Lucy. Ngayon mo lang napansin? Ang ganda-ganda na, no? Mas maganda ka pa rin, sabi nito agad sabay singhot sa leeg niya. At mas mabango. Nakaka-adik ang amoy mo, Lucy. Napaiwas siya habang natatawa. Ano ba? Makita tayo ng mga kapitbahay. Para namang ewan? Ano naman, mag-asawa naman tayo. Pakialam nila. Saka next month, mag-a-apply ulit ako para makasakay na ng barko. Ilang buwan na naman na malayo ako sa piling mo. Mamimiss ko na naman kayo. Mabilis nitong inagaw ang pandilig sa kanya. Nagmamadali siya nitong hinila papasok. Nang maglock si Roger ng pinto sa kwarto, natawa na lang si Lucy. Hinayaan niya ang asawa na hubarin ang damit niya at pagbigyan ito sa gustong mangyari. Hinayaan niyang haplusin siya ng lalaking hindi nagbago ang paraan ng pagmamahal sa kanya. Siguradong mamimiss niya rin ito. Kung pwede nga lang na huwag na itong umalis, pero alam nila pareho na kailangan pang magtiis para sa kinabukasan ng mga anak nila. Kaya hangad niya na lang at palaging hinihiling sa Diyos na sana ay palagi silang pagpalain para naman hindi na umalis muli si Roger. Hanggang isang gabi, nasa kusina si Lucy nang tumunog ang cellphone. Nang makita niya ang pangalan ng asawa niya sa screen, otomatikong napangiti siya. Hello? Bulong agad niya. Lucy, sagot ni Roger. Mahina ang boses na parang ayaw iparinig sa iba. Kumusta? Kumain ka na? Sunod-sunod niyang tanong. Bakit ganyan ang boses mo? May katahimikan sa kabilang linya. Kumunot ang noon niya. Roger? Narinig niya ang mabigat na paghinga. Pagkatapos ay ang mga yabag at malakas na sigawan. Maya-maya ay may narinig siyang putok ng baril. Nanikip ang dibdib ni Lucy. Roger! Roger, anong nangyayari? Lucy! Mahina at pilit na sabi ni Roger. Tulong! Bigla na lang naputol ang tawag. Hello? Hello? Sigaw niya. Roger? Roger! Nanigas ang kanyang katawan. Hindi siya agad nakagalaw. Parang may nagyelong tubig na ibinuhos sa ulo niya. Hindi yun normal na putol ng tawag. Alam niyang may mali. Mabilis niyang tinawagan ulit pero hindi niya na matawagan. Hindi, bulong niya. Hindi pwede to. Umakyat siya sa silid ng mga bata. Napatingin siya sa mga anak na natutulog. Hindi pwedeng magpanik pero nanginginig na ang mga kamay ni Lucy. 10 minuto lang ang lumipas, nakasuot na siya ng tsinelas. Hawak ang bunso niya sa isang braso at ginising ang 2 babae niyang anak. Ma?
Antok na tanong ni Angeline. Saan po tayo pupunta? Sa lola nyo, sabi ni Lucy at medyo nanginginig ang boses. Kailangan kasi nating pumunta agad. Hindi ko kayo pwedeng iwan dito ng kayo lang, kaya sumama kayo sa akin. Sa labas, madilim na. Tahimik ang kalsada. Tanging ilaw ng poste ang kasama nila habang naglalakad papunta sa bahay ng pamilya ni Roger. Wala na rin naman kasi silang masasakyan na tricycle. Bawat hakbang, dasal ang inuusal niya. Please, Diyos ko, wala naman sanang masamang nangyari. Kumatok siya ng malakas, sunod-sunod para magising ang mga nandoon. Mama! Tawag ni Lucy sa kanyang mga biyanan. Papa! Bumukas ang ilaw sa loob. Narinig niya ang mga yabag. Bumukas ang pinto at bumungad ang gulat na mukha ng ina ni Roger. Lucy, anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na, napasugod ka. Kasama mo pa ang mga bata. Mahahamugan ng mga yan. Ano ka ba naman? Pumasok nga kayo. Mama, pinipigil niya lang talagang mapaiyak. May mali po kay Roger? Nanlaki ang mga mata ng matanda. Ano? Tumawag po siya tapos may sinabi siyang tulong. Tapos naputol. Baka may nangyari po sa kanila na masama sa barko. May narinig din po akong putok ng baril. Lumabas ang ama ni Roger na magulo ang buhok. Nakita niya ang takot na dumaan sa mukha ng mga biyanan niya. Basta sa sandaling yon, naalarma na ang pamilya ni Roger. Teka, at tatawag ako sa opisina. Saad ng kapatid ni Roger. Siguradong may balita ng mga yon o naaalarma na rin sila. Umupo ka muna, sabi ng biyanan na babae. Parang nawala ang pagkadisgusto sa kanya dahil na rin sa labis na pag-aalala. Umupo siya sa katabi ng mga bata. Pero mukhang nag-aalala rin ang mga ito at maraming tanong. Mabuti na lamang, kinuha ng mga nakatatandang pinsan at dinala sa silid. Wala lang talaga sa ulirat si Lucy para sagutin pa ang mga tanong ng kanyang mga anak. Walang natulog ng gabing yon. Paulit-ulit nilang tinatawagan ng opisina pero walang sumasagot. Hanggang sumikat ang araw. Nakaupo pa rin si Lucy sa gilid ng sofa at namamaga ang mga mata. Hindi niya mapigilang umiyak sa labis na pag-aalala. Hindi siya mapapanatag hanggat hindi muli nakakausap ang kanyang asawa. Pupunta tayo sa opisina, sabi ng ama ni Roger. Mukhang nagkakagulo na ron. May lumabas ng balita. May nawawala raw na barko. Baka kasama ron si Roger. Kung aasa lang tayo sa tawag ay walang mangyayari. Tumayo siya agad. Sumama agad si Lucy. Kailangan niyang mapanatag. Kailangan niyang masigurado na maayos lang ang kanyang asawa. Kaya yon at sumama siya sa pagluwas ng mga magulang at kapatid ni Roger. Sa opisina ng company, may mga taong nakaupo. May mga pamilyang umiiyak na. Katulad nila, nag-aalala rin sa mga kapamilyang nawawala. Doon pa lang, alam na niya na hindi biro ang nangyari. Lumapit ang isang lalaki sa kanila. Kayo po ang pamilya ni Rogelio Guevara? Opo, kami nga po, sagot agad ni Lucy. Asawa niya po ako. Nagkatinginan ang mga opisyal at doon niya narinig ang salitang parang sisira sa mundo niya. Ganito po kasi, Mrs. Na-hijack ho ang barko nila. May mga pirata pong ibang lahi na sumakay kagabi. May kinuha pong mga kagamitan at may 12 crew at mga seaman na kinuha bilang hostage. Hindi, mahina niyang sabi. 7 puro na Pilipino. Kasamang asawa mo, mahinahong sabi ng lalaki. Hindi na niya narinig ang kasunod. Biglang bumigay ang tuhod niya. Mabuti na lang at nahawakan siya ng kanyang bayaw bago tuluyang bumagsak. Pati ina ni Roger, muntik pang mahimatay pagkatapos ng narinig. Hindi! Malakas siyang napaiyak. Hindi ang asawa ko. Iligtas niyo sila. Ano ginagawa niyo? Kailangan niyo silang iligtas. Baka kung anong gawin nila sa kanila ron. Ginagawa po namin ang lahat, sabi ng opisyal. Nakikipag-coordinate na po kami sa gobyerno nila at sa gobyerno natin. Binibigyan na po ng aksyon at ang tangi lang magagawa ninyo ay ang maghintay at magdasal. Magiging okay din naman po ang lahat. Nasaan siya? Sigaw ni Lucy. Nasaan ang asawa ko? Ibalik niyo. Diyos ko, si Roger.
Walang direktang sagot na maibigay sa kanya kung nasaan si Roger. Wala pang balita ang mga ito, kaya doon siya tuluyang napahagulgol. Pinilit ni Lucy na maging matatag. Araw-araw, pagising niya, inuuna niya ang mga anak bago ang sarili. Nagluluto siya ng almusal na parang normal ang lahat. Iniipit ang buhok ni Angeline at Eileen para sa school. Sinisiguradong may baon ang mga ito. Pinapainom ng gata si Angelo kahit ayaw na nito. "Mama?" tanong ni Eileen isang umaga. "Kailan po uuwi si Papa? Nawawala daw po sila, di ba?" Saglit siyang napatigil sa paglalagay ng kanin sa plato. "Malapit na, anak." Hindi niya pwedeng sabihin ang totoong nangyari. Hindi niya kayang ipasok sa mundo ng mga bata ang takot na pwedeng dinadanas ng ama ng mga ito sa panahon na yon. Kaya ngumiti na lang si Lucy. Direkta lang ang balita nila mula sa opisina. Walang TV coverage, walang malalaking headline, parang lihim na sugat na tinatakpan ng gobyerno. May mga opisyal na pumupunta paminsan-minsan at nagbabalita sa kanila ng update. "Negotiation is ongoing," sabi ng isa. "Kailangan po natin ng panahon." "Magkano ba ang ransom na hinihingi ng mga walang hiyang yun?" tanong ng ama ni Roger. Hindi sumagot agad ang opisyal. Doon pa lang, alam na nila na malaki at parang imposibleng maibigay agad ang hinihingi ng mga ito. Lumipas ang 10 araw na parang 10 taon. Hindi makatulog ng maayos si Lucy. Kada tunog ng cellphone ay tumatalo ng puso niya. Hanggang isang hapon ay tumawag ang opisina. Nasa sala sila ng pamilya ni Roger at nakaspeaker ang tawag. "May 4 na po tayong na-release." Napahigpit ang hawak ni Lucy sa sofa. "Kasama po ba si Roger?" tanong niya agad. Sandaling katahimikan bago ito sumagot. Hindi pa ho. Pasensya na pero ginagawa pa rin po ang lahat para makuha ang iba pang mga natira." Parang may humila sa lupa sa ilalim ni Lucy. "Pero safe po sila," dagdag ng opisyal. "Healthy pa rin, maayos ang kalagayan. Kaya wag po kayong mag-alala dahil ligtas pong makakauwi ang pamilya ninyo." Healthy, walang healthy sa isang taong ilang araw nang dinakip. Alam niyang kasinungalingan yon. Nakikita niya sa balita ang mga mata ng mga nakauwing seaman. Mukhang maayos at parang pigil na pigil. Hindi yun healthy na mga mata. Yun ay mata ng mga taong halos nakakita ng impyerno. Napayuko si Lucy. Mas lalo lang bumibigat ang dibdib niya. Gustong-gusto na niyang mabawi ang asawang si Roger. Habang tumatagal, mas bumibigat ang hangin sa dibdib niya. Hindi siya kumakain. Hindi siya natutulog. Naglalakad siya sa bahay na parang wala sa sarili. "Mama, kain ka na," sabi ni Eileen isang gabi. "Busog ba ako, anak?" sagot niya at namumutla na sa pagod. Isang umaga, habang naglalabas siya sa likod bahay ay bigla siyang nahilo. Umupo siya at hinihingal. Tumayo siya ulit at doon niya naramdaman ang mainit na likido sa pagitan ng hita niya. Napatingin si Lucy nang makita ang pulang likido. Nanlabo ang paningin niya. Hindi. Ano to?" Nakita siya ng kanyang anak at mga biyanan na saktong bumisita sa kanya ng araw na yon. Dinala siya sa ospital na halos walang malay. Naririnig niya ang mga boses na parang malayo. Bleeding, pregnant ang patient, dalhin na sa emergency. Buntis pala si Lucy, hindi niya alam, hindi niya napansin. Sa sobrang stress, hindi niya naramdaman. At ngayon ay may mawawala na naman. Nagising na lang siya sa puting ilaw. Masakit ang katawan niya at sa kanyang tabi nandun ang nanay niya. Namumugto ang mga mata nito at awang-awa sa kanya. "Nay," bulong ni Lucy. "Napabayaan ko yung baby namin ni Roger." Hinawakan ng ina ang kamay niya. "Anak, kaya mo yan. Laban lang, magpakatatag ka." Bigla na lang siyang umiyak ng malakas. Iyak na parang tinanggalan na siya ng kaluluwa. Walang paglagyan ng kanyang sakit na nararamdaman. Kailangan niya ang asawa niya. Kailangan niya si Roger sa tabi niya kahit asawa niya na lang. "Nay," matinding humagulgol si Lucy. "Hindi ko na po kaya." Niyakap siya ng kanyang ina. "Nandito ako, kayanin mo. Umaasa pa sa iyo ang 3 mong anak at uuwi pang asawa mo. Makakabangon kayo sa lahat ng sakit at hamon na nararanasan ninyo." "Bakit ganito?" sigaw niya.
Ano pa bang kulang? Ano pa bang gusto ng Diyos? Bakit niya kami pinapahirapan ng ganito? Walang sagot ang kanyang ina. Tanging yakap lang ang ginawa nito para sa kanya. At doon siya umiyak na parang bata. Parang lahat ng pinigil niyang takot sa loob ng ilang linggo ay sabay-sabay na lumabas. Dumating ang mga biyenan niya. Tahimik ang mga itong nag-asikaso ng mga pangangailangan niya sa ospital. Ang mga ito ang nag-asikaso sa mga bata. Ang mga ito ang nagbayad ng gamot sa ospital at pati na rin ang hospital bills. Hindi siya pinabayaan. Magpahinga ka, sabi ng biyenan niyang babae nang makauwi na sa bahay. Kami muna sa mga bata. Tumango lang siya. Wala siyang lakas magsalita. Pagod na talaga siya. Nasa 10 araw muli ng paghihintay nang dumating ang tawag. Na-recover na po ang mga natitirang hostage, sabi ng boses sa linya. Kasama po ang asawa ninyo. Agad na tumayo si Lucy. Buhay ba siya? Ligtas na ba ang Roger ko? Opo, nasa ospital na ho. Tumulo ang mga luha niya at niyakap ang kanyang mga anak. Kaya naman para mapuntahan na, sinamahan siya ng mga biyanan at bayaw na puntahan ng ospital kung saan naka-admit ang asawa niyang si Roger. Sa ospital, nakita niya ito sa dulo ng kwarto. Nakahiga, pumayat at may benda ang paa. May pasa sa balikat at panga. Lumapit siya ng dahan-dahan. Roger, tulala ito at parang walang naririnig. Pero nang makita siya, biglang lumukot ang mukha nito. Lucy! Sumabog ang iyak ng pinakamamahal niyang asawa. Yung iyak na puno ng takot, hiya at pagod. Yun ang unang beses na nakita niyang ganoong umiyak si Roger at parang dinudurog ang kanyang puso. Hinawakan niya agad ang kamay nito. Nandito na ako, ligtas ka na mahal, kasama ka na namin. Umupo si Lucy sa kama at niyakap ito ng mahigpit. Ramdam niya ang panginginig nito. Parang hindi pa rin ito naniniwala na ligtas na mula sa kapahamakan. Akala ko, putol-putol ang boses ni Roger. Akala ko hindi na ako makakauwi. Umuwi ka, sabi niya at marahang pinunasan ang mga luha ng kanyang asawa. Nandito ka na. Maya-maya ay unti-unting humina ang iyak nito hanggang sa muling nakatulog. Habang tulog ito, may kumatok na isang opisyal. Ma'am Lucy, mahinang sabi nito. Pwede po ba tayong mag-usap sa labas? Tumingin siya kay Roger. Nakahawak pa rin ito sa kamay niya. Ayaw niyang bitiwan pero tumango pa rin siya. Una ho, sabi ng opisyal. Hindi po ilalabas sa publiko ang detalye ng insidente. Walang interviews, walang press. Tumango siya agad. Gusto ko rin po yun. Mas gusto ko po ng peace of mind para sa asawa ko. Ayaw niyang gawing balita ang sakit na pinagdaanan ng asawa niya. Hindi pa alam ni Lucy kung ano ang mga nangyari. Pero sa nakita niyang mga ebidensya ng paghihirap, alam niyang matindi ang pinagdaanan ni Roger. Pero kailangan niyo pong malaman ng medical findings, dagdag nito. Naglabas ito ng folder. Nang buksan, may mga pahinang puno ng terminong hindi niya agad maintindihan. Subalit, natigilan siya sa isang termino na may nangyaring pananamantala kay Roger at sapilitang penetration. Nanlamig ang katawan niya. Ano po ito? Huminga ng malalim ang opisyal. During captivity, naging biktima ang asawa mo sa karahasan. Base sa medical examination, may evidence ng sapilitang pagpasok sa kanya na nagdulot ng internal tearing at soft tissue injury. Hindi niya agad naintindihan, pero alam niya ang ibig sabihin. Parang may sumabog sa ulo niya. Hindi, mahina niyang sabi. Ma'am, hindi, sigaw niya. Napahawak siya sa dingding at umiyak sa labis na galit at pagkawasak. Ginawa nila yon sa asawa ko. Mga baboy sila, nanginginig niyang sabi. Tahimik na tumango ang opisyal. Doon siya napahagulgol. Yun ang unang beses na umiyak siya na may kasamang puot. Halos hindi na niya maramdaman ang sarili dahil sa sobrang galit. Mga walang hiya sila. Binaboy nilang asawa ko. Bulong ni Lucy. Hindi niya matanggap. Hindi dahil nabawasan ang pagkatao ni Roger.
kundi dahil may taong nagdesisyong wasakin ang pinakamamahal niyang asawa. Nasaan sila? Gusto ko ng hustisya. Galit niyang tanong. Internal jurisdiction na po ang hahawak, sagot ng opisyal. May proseso pong susundin. Proseso? Ulit niya at matindi pa rin ang galit. Habang buhay niyang dadalhin yon. Huminga ito ng malalim bago muling nagsalita. May compensation package po at willing ang government na magbigay ng 10 milyong piso sa bawat biktima. Napatingin siya rito. Hindi niya alam kung iiyak siya o tatawa. Pera? May pwesto bang trauma na dinanas ng asawa ko sa mga walang hiyang yun? May presyo ang gabi-gabing bangungot para kay Roger? Hindi yun sapat. Hindi kailanman magiging sapat kahit ibigay niyo pa sa amin ang lahat ng pera ninyo. Pero alam niyang hindi na mababawi ang nangyari. At ang kaya na lang niyang gawin ay protektahan si Roger. May psychological support po, sagot ng opisyal. Trauma counseling, medical rehabilitation. Nanginginig ang mga balikat ni Lucy sa labis na pagtangis. Halos 1 buwan ang asawa niya sa lunggang yon. Hindi niya lubos maisip kung anong klaseng impyerno ang pinaranas ng mga ito kay Roger. Nakauwi si Roger na parang ibang tao. Buhay ang katawan pero may bahagi ng kaluluwa na parang naiwan sa mga nangyaring yon. Sa unang gabi nila sa bahay, tahimik lang ang asawa niya. Nakaupo lang sa gilid ng kama at nakatitig sa sahig. Hawak ang tuhod na may pilay pa rin. Roger, mahinang tawag ni Lucy. Hindi ito sumagot agad. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Gutom ka na ba? Ilang segundo bago ito umiling. Hindi. Hindi niya sinabi ang tungkol sa pagkawala ng pinagbubuntis niya. Hindi niya kayang dagdagan ang bigat na dala nito. Mama, bakit ganun po si Papa? Bakit parang hindi na siya maingay gaya ng dati? Tanong ng anak niya. Pinalamig niya ang kanin ng bunso. Siyempre, kagagaling lang sa ospital ng Papa ninyo. Intindihin niyo muna. Nagsalita naman si Angeline, nakakaintindi na sa mga nangyayari. Tayo na lang ang maglaro, wag mong kulitin si Papa. Masamang pakiramdam niya. Kinabukasan, dumalaw ang ilang kumpare ni Roger. Mga dating kasamahan sa inuman. Mga lalaking dati nitong kasabay tumawa ng malakas sa bakuran. Pare, masayang bati ng isa. Buti nakauwi ka. Hinawakan nito ang balikat ni Roger at biglang sumigaw ng malakas ang asawa niya. Maging mga anak nila napaatras sa sobrang gulat at takot. Wag! Sigaw ni Roger, tinakpan ng tenga at nagtago sa ilalim ng mesa. Wag niyo ako lapitan. Napaurong ang lahat. Mabilis namang dumalo si Lucy sa asawa niya at niyakap ito. Sinapo niya ang mukha at pilit itong pinapakalma. Roger, mahal, nandito ako. Asawa mo, mahal. Parang may nakikitang multo. Wag, parang awa niyo na. Uwi na ako sa mag-iina ko. Iuwi niyo na ako. Okay lang, bulong niya at pilit pinipigilan ang pag-iyak. Wala sila. Hinawakan niya muli ang mukha nito. Doon lang unti-unting bumalik ang tingin ni Roger. Nakita niya ang hiya at takot sa mga mata nito. Sorry, bulong ng asawa niya. Tahimik na nagkatinginan ang mga bisita nila. Walang choice si Lucy kundi pauwiin ang mga ito. Sa mga anak niya, pilit niyang ipinapaintindi ang sitwasyon ng ama nito. At mula noon, nagsimula na ang bulungan. Hindi naman nila ipinamalita pero kumalat pa rin. May isa pang biktima na may kakilala sa barangay nila. May nagsabi hanggang sa nagdugtong-dugtong, hanggang naging chismis na may sariling buhay. Yan daw yung natirang araw na lalaki. Lalaki pa. Grabe, kahit ako mababaliw ron. Narinig yun ni Lucy sa palengke, sa kanto at sa kung saan-saan. Pati mga anak nila ay naririnig na ang usap-usapan. Pero hindi pumatol si Lucy. Mas mahalaga si Roger na dapat niyang pagtuunan ng pansin. Sa gabi, mas mahirap. Nakahiga sila sa kama. Magkatabi naman pero parang may pader. Kapag hinahawakan niya ito, naninigas ito bigla. Sorry, bulong ni Roger minsan. Hindi ko kaya. Hinaplos niya ang buhok nito. Okay lang, hindi kita minamadali. At kahit masakit, tinanggap niya.
Hindi katawan ang kailangan ng asawa niya. Kaligtasan ang hinahanap nito at siya ang magiging lugar na yon para rito. Isang gabi, bigla itong nagising na sumisigaw. Pawis na pawis at hinahanap siya. "Lucy!" sigaw nito. "Nandito ako!" agad niyang sagot at niyakap ang asawa. Kumapit si Roger na parang malulunod. "Wala ka doon. Iniwan mo ako." "Hindi kita iiwan." Bulong niya at pinunasan ng pawis ni Roger. "Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Hindi mo kailangan matakot." Halos 1 taon din silang ganoon. Hindi pa nakakatulong ang mga usap-usapan sa lugar nila. Kaya nagpa siya si Lucy na kailangan nilang umalis. Hindi gagaling si Roger sa lugar na puno ng mga mata at bulungan. Sinabihan niya ang mga biyanan at pumayag naman ng mga ito. Parang gusto na rin talaga ng mga ito na magpakalayo-layo sila. "Lilipat tayo," sabi niya kay Roger isang umaga. Napatingin ito. "Saan?" "Kahit saan na hindi tayo kilala." "Dahil ba sa akin?" Malungkot na tanong ni Roger. Pero binigyan niya ito ng isang ngiti. "Huwag mong isipin na mabigat na desisyon to. Magsisimula lang tayo sa ibang lugar. Alam kong parang hindi mo mahanap ang sarili mo ngayon, kaya ako ang titindig para sa pamilya natin. Akong bahala. Magiging malakas ako para sa inyo, Roger." Lumipat sila sa Tondo, malayo at walang nakakakilala sa kanila. Bagong simula na yon kahit na hindi sila sanay sa buhay sa syudad. Babalik pa rin naman sila sa dating pinanggalingan kapag bakasyon. Pero sa ngayon, gusto niyang sa lugar muna sila kung saan magiging komportable ang kanyang asawa. Doon, nagtayo sila ng maliit na salon sa gilid ng kalsada at malapit sa school. Ginawa niya ang lahat para lumago yun. Madalas ay tulala si Roger. Nakaupo lang sa sulok ng salon at pinapanood siya. Parang batang natatakot mawala ang ina. Ang mga bata, malaki na naman ang panganay niya kaya naaasahan na. "Okay ka lang?" tanong niya paminsan-minsan. Tumatango ito pero alam niyang hindi. 2 taon ang lumipas. 2 taon ng therapy. 2 taon ng gamutan para makalakad ulit. Ginamit niya ang pera na ibinigay sa kanila para kay Roger, para makuha nito lahat ng tulong na kailangan nito. Hindi siya nanghihinayang kahit gaano pa kamahal. Bawat sentimo, kapalit ng paghinga ni Roger ng mas maayos mula sa trauma nito. Bawat session, kapalit ng isang gabi na hindi ito sumisigaw sa pagtulog. Hanggang sa lumipas ang mga taon, sa wakas, nakaahon na ulit ang asawa niya mula sa lahat. Parang bumalik na ang Roger na padre di pamilya nila. "Roger?" Malambing niyang usal habang hinahaplos nito ang katawan niya. "Sigurado ka ba dito? Baka bumalik na naman?" Umiling ang asawa niya habang namumungay ang mga mata. "Harapin ko to. Mahal na mahal kita. Alam kong kakayanin ko to kasi ikaw ang kasama ko. Ligtas ako sa iyo, Lucy." Tumulo ang mga luha ni Lucy nang muling maglapat ang kanilang mga labi. Ilang taon din siyang naghintay. Ilang taon din siyang nanalangin na sana ay bumalik na sa dati si Roger. Sa mga lumipas na buwan, mas naging masigla na ulit si Roger. Naging abala rin kasi ito sa mga anak nila at sa bigasan nilang katabi lang ng kanyang salon. "Kailan mo sasabihin sa akin?" Seryosong tanong ni Roger at may lungkot sa mga mata. "Kailan mo sasabihin sa akin na nawala ang pang-4 nating anak nung mga panahong nawawala ako?" Hindi niya napigilan ang mga luha. "Paano mo nalaman?" "Narinig ko na nag-usap kayo ni Mama nun. Pinili mong hindi sabihin sa akin kasi wala ako sa sarili ko. Sorry, mahal. Sorry." Umiling si Lucy. "Wala kang kasalanan. Baka hindi lang talaga siya para sa atin." Mahigpit siyang niyakap ng kanyang asawa. Marami silang pinagdaanan, maraming bagay na akala nila ay hindi nila malalagpasan. Pero nandoon pa rin sila, nanatiling matatag kahit na nakaranas sila ng kalupitan mula sa ibang tao. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na may mga sugat na hindi nakikita ng mata. Pero araw-araw na pwede nating piliing gamutin sa pamamagitan ng pagmamahal. Sana ay isipin natin na ang trauma ay hindi katapusan ng isang tao. Ito ay simula ng mas mahirap pero mas matapang na version na kaya pa nilang ipakita.
Hindi rin mabubura ang mga bagay na nangyari na. Gayunpaman, tandaan natin na ang bagong simula ay hindi paglimot, kundi pagtanggap na may buhay pa pagkatapos ng dilim. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.